Kabanata 6241. Tumawa si James at sinabing, bakit nangyayari ang mga ganitong bagay kahit saan ako magpunta? Ako ay nagpapanatili ng mababang profile, ngunit ang mga tao ay patuloy na nakikipag-away sa akin. Dahil sa tingin ninyong lahat ay kaya ninyo, ililibang ko kayo hanggang sa huli. Samahan mo na lang ako, baka magtatagal pa. Ang mga powerhouse na nakapalibot kay James ay nagalit. Ikinaway ni James ang kanyang kamay bago pa sila makapag-aksyon. Sa isang maikling sandali, nabalot sila ng isang napakalaking pormasayon. Habang nalilito pa rin sila sa biglaang paglitaw ng pormasayon, nagsimulang tumunog ang tunog ng mga kampana sa kanilang paligid. Naramdaman nila agad na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa sa tunog. Ang ilan na may hindi matatag na mga base ng paglilinang ay nahulog sa isang parang panaginip na estado halos kaagad. Di nagtagal, nahulog si Quasar Lightning sa loob ng formation. Pagkatapos, ang multicolored flames ay tumaas mula sa lupa patungo sa langit. Marami sa mga powerhouse ng grupo ang malubhang nasugatan sa isang kisap mata. Ang natitirang mga powerhouse ay gustong mag-counterattack, ngunit biglang lumitaw ang isang flash ng pulang ilaw. Pagkatapos, isang sanggol ang lumitaw at nag-transform sa isang liwanag ng espada. Mabilis siyang lumipad sa paligid nila, at ang kanilang Genesis Divine Light ay nabasag ng sunod-sunod. Isang napakalaking masamang espiritu ang biglang lumitaw at pinitik ang kamay nito. Ang isang malakas na puwersa na naglalaman ng mabangis na pulang curse inscriptions ay mabilis na kumalat sa formation. Sa ilalim ng malakas na kombinasyon, tatlo sa mga powerhouse ang malubhang nasugatan. Dumura sila at bumagsak sa lupa. Ang mga puwersa ng palma ay tumagos sa kalangitan, at nilamon ng maraming inscription ng sumpa ang natitirang mga powerhouse. Pinilit nilang kumawala ngunit hindi sila nagtagumpay. Bagamat ang kanilang grupo ay binubuo ng mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, mayroon silang hindi matatag na pundasyon dahil sa kanilang labis na pag-asa sa mga elixir. Mas mahina sila kumpara kina Rebella, Zitlali at Layla. Kahit si Yonlev ay malamang na mas malakas. Napuno ng iba't ibang kakayahan ni James ang pormasayon at inatake ang mga nakulong na powerhouse. Ang masamang espiritu ay nagngangalit, hinahampas ang lahat sa daan nito. Agad na natalo ang grupo at matinding nasugatan. Habang nakabalot sa curse inscriptions, desperado silang tumawag para sa kanilang mga magulang. Maya-maya, pinahiwa-hiwalay ni James ang formation. Sabay-sabay na bumagsak sa lupa ang 12-dosenang powerhouses. Lahat sila ay nakapulupot ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo, sumisigaw sa sakit. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Napatay niya ang isang dosenang cultivator sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation sa isang shot lang. Anong uri ng nakakatakot na lakas iyon? Hindi ko siya nakitang kumilos. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Maya-maya, may dumating na lalaki at babae sa pinangyarihan. Agad silang kumunat ang noo nang makita ang 12-dosenang talunang magsasaka na humahagulgol sa lupa. Bumaba mula sa langit si James at mariing lumapag. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, maswerte ka ngayong araw na ito ang engranding kaganapan ng Skynet. Kasal ito ng matalik kong kaibigan. Tumingin si James sa babae at mahinahong nagtanong, sino ka siguro? Inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa likod niya na may pagmamataas na ekspresyon at sumagot, wala ka lang at hindi karapat-dapat na malaman ang pangalan ko. Path. Hindi ako makapaniwalang may ganoong yabang si Yegor sa ilalim niya. Sa paghusga sa kanyang aura, siya ay dapat na hindi bababa sa tuktok ng Years 1 Dale rank. Tiyak na mas malakas siya kaysa sa grupong gumugulong sa lupa. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging ina ni Truett. Si Herodias ay anak ni Turta at nasa ilalim din ng sekta ni Yegor. Sa makatuwid, dapat ay nasa quasi-Dalecon rank siya. Dahil hindi siya ang ina ni Truett, ito ay isang taong hamak na sinusubukang kumilos ng matigas. Bumalik si James sa realidad at kumpiyansa na nagtanong, maaari ko bang itanong kung ano ang kahulugan ng hindi pagiging malupit noon? Kumunot ang noo ng babae at sinabing, oh, sinusubukan mo akong hamanin. How dare you fight outside our territory and disturb our event?
Malinaw na hindi mo kami nirerespeto. Saan nanggaling ang lakas ng loob mo? Nanatili siyang kalmado, ngunit ang kanyang nakakatakot na aura ay naging dahilan ng pagbabago ng paligid. Ang mga tao sa malapit ay nakazip ang kanilang mga labi, masyadong natatakot na huminga. Tumingin si James sa babae at sinabing may mahinang ngiti, "Hindi ko po tinatanggap ang mga maling akusasyon, ma'am. Kami ni Igor ay sobrang malapit at lubos na nirerespeto ang isa't isa." Si Truett, sa kabilang banda, ay isang mabuting kaibigan na pagdadaanan ko sa impyerno. Mayroon akong malapit na pakikipag-ugnayan sa Skynet. Ako ay lubos na naguguluhan sa iyong saloobin at paraan ng pagharap sa bagay na ito. Biglang tumaas ang boses ni James at sumigaw, "Ngayon lang, sinubukan tayong i-bully ng mga nilalang na ito dahil mas mahina tayo. Nakipaglaban sila sa amin, at walang dumating para mapanatili ang kaayusan. Pagkatapos kong kumilos para protektahan ang grupo ko, karamihan sa kanila ay umatras. Gayunpaman, ang mga taong ito sa lupa ay tumanggi na pabayaan kaming mag-isa at iginiit na agawin ang aming mga imbitasyon. Sinubukan kong maging sibil sa kanila, umaasa na may darating sa Skynet para lutisin ang usaping ito. Gayunpaman, walang nagpakita. Tinatalo sila sa Curse Magic, pero hindi nito nalalagay sa panganib ang buhay nila. Ayokong may damanak na dugo sa kasal ng kaibigan ko. Pero pagdating mo, sinisiraan mo ako at inaakusahan mo ako ng hindi paggalang sa Skynet. Malakas at malinaw na nagsalita si James, tinitiyak na maririnig siya ng lahat. Si Maxine at ang kanyang mga anak ay nanunood ng may pagmamalaki at kumpiyansa. Sa sandaling iyon, nasaksihan nila ang pag-uugali ni James sa buhay. Hindi niya sinasadyang pumili ng mga laban ngunit hindi siya natatakot na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit nasa harap ng isang mas mapanindigan, itataas pa rin niya ang kanyang espada at lalaban para sa tagumpay. Sa kanyang pagtitiwala, siya ay magiging isang nagniningning na bituin saan man siya magpunta. Hindi umimik ang lalaking dumating kasama ang babae. Paimpol niyang pinagmamasdan si James ng buong interes. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Para sabihin mong may relasyon ka sa aming pinuno at ang young master ay hindi ka panipaniwalang nakakasakit sa amin. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Mabilis na tinakpan ng mga manunood ang kanilang mga mata at humakbang palayo. Ang mga mahihinang magsasaka, gayunpaman, ay sumisingaw mula sa nakapapasong init. Nang makita na ang mga bagay ay umuusbong sa isang masamang direksyon, itinaas ni James ang kanyang kamay at ini-teleport ang kanyang grupo sa espasyo ng kanyang kaluluwa. Habang siya ay ginulo, inutusan ng babae ang kanyang phoenix na umatake. Ikinapak ng phoenix ang mga higanteng pakpak nito, mabilis na lumapit kay James at nilamon siya. Siya ay isang cultivator lamang sa tuktok ng 8th Tribulation ng Ur-Akon Dale rank. Gaano man kalakas ang kanyang supernatural power, ang kanyang kabuuang lakas ay katamtaman. Ngumiti ng mapang-asar ang babae. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto sa loob lamang ng ilang segundo. Napagtanto niya na isang malakas na puwersa ang umaatake sa Phoenix, at ang mga panloob na organo nito ay nasugatan. Bago nilamon ng Phoenix si James, ginawa niyang armor ang Ur-1 Genesis Bell para protektahan ang kanyang katawan. Naghagis siya ng mga suntok at ibinato ang kanyang mga paa sa apoy na papalapit sa kanya. Sa bawat oras na pinapatay niya ang isa sa mga apoy, ang Phoenix ay sumisigaw sa sakit. Nang inag ang katawan ng babae, at agad itong nagtamo ng mga sugat. Sa sandaling iyon, sa wakas ay gumawa ng hakbang ang lalaking lumabas na magkasama. Nagmamadali siyang lumapit sa babae, inalalayan, at sinabing, "Palabasin mo siya, Frances. Siya ay dapat na isang nakatagong powerhouse. Hindi bagay sa kanya ang Phoenix mo." Ang pangalan ng makapangyarihang babaeng magsasaka ay si Frances Simmons. Tinanggal niya ang kamay ng lalaki at hemerped sa langit para sumama sa Phoenix. Umupo siya sa hangin at nagbuhos ng supernatural power para ibuhos ang kanyang lakas sa Phoenix. Sa unti-unting tumitinding labanan, higit na nagdusa ang mga manunood. Habang ang mainit na apoy ay tumagos sa hangin, ang mahihinang mga magsasaka ay namatay ng malubha. Marami sa kanila ang nasunog bago nila napagtanto ang nangyari.
Samantala, mabilis na lumikas sa lugar ang mas malalakas na magsasaka. Samantala, si James, na nasa loob ng Phoenix, ay unti-unting nakakuha ng momentum. Pinakawalan niya sina Lysia, Hemera at Fennec para tumulong sa paglaban sa nagninangas na apoy. Ito ay Zuzon Flames. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa Hemera at Fennec. Bilasan mo, kainin mo sila. Ipinahayag ni na Hemera at Fennec ang kanilang pasasalamat, pagkatapos ay agad na nagbago sa dalawang sinag ng liwanag at nagsimulang lumunin ang nakapalibot na apoy. Pinakawalan din ni James ang violet gintong masamang espiritu, na nagsimulang tumupok sa apoy. Pagkatapos, tinanong ni James, Lysia, Phoenix ba ang tunay na anyo ng babaeng iyon? Umupo si Lysia sa balikat ni James, inindayog ang kanyang maliliit na paa, at nagmeryenda sa isang elixir. Sagot niya, ang Phoenix na ito ay medyo pambihira. Ito ang unang isinilang. Taglay nito ang Zuzon Flames, na mas malakas kaysa sa Saintry Flames ng ordinaryong Phoenix. Bulalas ni James, so naka-jackpot ako. Katatapos lang niyang magsalita, narinig niya ang galit na reklamo ni Fennec. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gulat na napatingin sina James at Lysia. Si Hemera, na ang apoy ay 5 kulay lamang, ay naging 6 na kulay na apoy. Kasabay nito, ang kanyang apoy ay lumakas ng husto. Nang makita ang kanyang paglaki, naalala ni James si Fennec at ang masamang espiritu, na nagsasabing, hayaan mo siya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Mabilis na nilamon ni Hemera ang Zuzon Flames. Hindi nagtagal, nalinis na niya ang lahat. Sa pagtatapos, ang kanyang apoy ay may 7 tono. Higit sa lahat, ang kanyang parang multo ay nabuo sa isang pisikal na katawan ng tao. Siya ay lumitaw na parang isang maaliwalas na babae mga 16 hanggang 17 taong gulang. Ang kanyang mukha ay flawless at ethereal. Nanlaki ang mga mata ni Lysia, at pinuri niya si Hemera. Wow! Naging maganda kang binibini, Hemera. Ngumiti ng husto si Hemera, saka iniunat ang kanyang mga kamay. Biglang, 10,000 nagninangas na mga kamay ang lumitaw sa likod niya at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang hindi mabilang na sword lights, na agad na natunaw sa kanyang paghawak. Napabuntong hininga si James, mukhang mas malakas iyon kaysa kay Lysia. Ipinakalat ni Hemera ang kanyang supernatural power, umiling, at sinabing, hindi ko siya may kukumpara. Siya ay pangalawang katawan na may lakas ng pinakamataas na Euroswandale ranks 9th Tribulation. Nasa itaas na baitang pa lang ako ng Euroswandale ranks 9th Tribulation. Fennec complimented, gayunpaman, nakakabilib iyon. Ang lakas ko ay nasa mataas na baitang lamang ng Euroswandale ranks 9th Tribulation. Medyo natahimik si James. Siya ang kanilang master, ngunit ang kanilang cultivation rank ay nasa 9th Tribulation ng Euroswandale rank. Samantala, nasa 8th Tribulation pa rin siya ng Euroswandale rank. Alam niya na ang kanilang potensyal ay napigilan dahil sa kanyang mahinang cultivation rank. Kung hindi, naabot na nila ang mas matataas na tagumpay noon pa man. Paalala ni Lysia kay James, ngayon na ba ang oras para maglunsad tayo ng counterattack? Hindi naman tayo pwedeng manatili dito habang naghihintay ng kamatayan, di ba? Nakangiting sabi ni James, turuan mo lang siya ng leksyon, pero huwag mong ilagay sa panganib ang buhay niya. Kung hindi, mahihirapan akong ipaliwanag ito kina Yegor at Truett. Tutal taga Skynet pa rin siya. Nagkatinginan ng 3 espiritu, pagkatapos ay nag-teleport pabalik sa gininto ang katawan ni James. Sa sandaling iyon, isang itim at puting liwanag ang lumabas sa kanyang katawan, na tumagos sa Phoenix. Sa susunod na sandali, ang Phoenix ay umungol sa sakit at sumabog. Nilamon ng apoy ang mga taong umatras sa malayo. Maliban sa iilan na nasa tuktok ng Euroswandale ranks 9th Tribulation, lahat ng iba ay namatay o malubhang nasugatan. Samantala, iniluwan ni Francis ang isang malaking subo ng dugo at nahulog mula sa kawalan. Mabilis na lumapit ang lalaking kasama niya at sinalo siya. Pagkatapos, nagpatawag siya ng gintong harang sa paligid nila. Muling lumitaw si James habang nasa likod ang mga kamay. Napasampa siya sa hangin, at ang mahaba niyang buhok ay nililipad ng hangin.
Namutla ang mukha ni Frances, at tumulo ang dugo sa gilid ng labi. Napahawak siya sa kanyang dibdib sa hindi makapaniwala at sinabing, imposible. Paanong posibleng saktan ako ng isang tao sa kanyang ranggo? Bulong ng lalaki, isa lang ang posibilidad. Sinadya niyang itago ang kanyang cultivation rank. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Mayroon kaming mga talaan ng kanilang hitsura at detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang mga background. Hindi ko pa siya nakita. Ikaw at ako ay parehong nasa top 50. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Wala pang 100 powerhouse sa Quasi-Dalcon rank. Kilala natin silang lahat. Napabuntong hininga ang lalaki, malawak ang Genesis Worlds. Mayroong maraming iba pang mga powerhouses out doon. Maging ang ating puwersa ay walang isa sa 10,000 ng kanilang mga pangalan. Tumingin si Frances sa lalaki at nagtanong, maaaring mali ako. Kilala ba talaga niya ang ating pinuno at young master? Kung totoo iyon, bakit siya nagpakita rito? Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Pinagtanggol siya ng lalaki sa likod niya, inangat ang ulo, at tumingin kay James. Nagpakita ka ng kahanga-hangang lakas. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan at saang puwersa ka nanggaling? Sagot ni James, I'm from the Jademora Empire. Ang pangalan ko ay James Caden. Nalilito, bumulong si Frances, ang Jademora Empire ay hindi naririnig. Parang pamilyar si James Caden, ungol ng lalaki, pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang ulo at sumigaw, ako si Finley Faulkner, ang ikatlong disipulo sa ilalim ng Lady Herodias ng Skynet. Ikinagagalak kung makilala ka. Magalang na tumanggo si James. Pinong tumugon, dahil kilala mo ang aming pinuno at young master, bakit hindi ka nakatanggap ng imbitasyon? Kinaweyan ni James ang kanyang kamay, at may lumabas na VIP invitation. Bago makapagsalita si Finley, sumigaw si Frances, ang pinag-uusapan natin ay ang transcendent o pinakamataas na mga imbitasyon. Nakapasok ka sa aming punong tanggapan ng direkta. Dahil malapit ka sa kanila, dapat ay nagkaroon ka ng priority invitation. Oh, nagkibit balikat si James at sinabi, ang Celestial Sage ay naghatid ng imbitasyon sa akin, ngunit nawala ko ito. Wala akong choice kundi kumuha ng mga kapalit. Lahat ng nanunood ay natulala sa kanyang sinabi. Ang mag-ara ang lalaki ay may nakakatakot na lakas, ngunit ang kanyang bluff ay masyadong malaki. Ang kanyang pag-aangkin na kilala niya ang Panginoon at Batang Master ng Skynet, pati na rin ang pagkakaroon ng Celestial Sage na personal na maghatid ng isang imbitasyon sa kanya, ay parang maliwanag na kasinungalingan. Upang ang Celestial Sage ay personal na magpadala ng mga imbitasyon, ang isa ay kailangang maging Panginoon ng isang malaking puwersa sa Ancient Genesis World. Ang hindi kilalang lalaking ito na nauna sa kanila ay walang iba kundi isang mas malakas na buhong cultivator. Sa gulat ng lahat, magalang na lumapit si Finley at nagtanong, maaari ko bang makita ang iyong imbitasyon? Lumapit si James at iniabot ang VIP invitation. Sinuri ni Finley ang imbitasyon at kumunat ang noo. Lumapit si Frances at may ekspresyon din siyang hindi makapaniwala. May VIP invitation lang si James, na mas mataas ang grade kaysa sa ordinary invitations. Bahagyang nalito sina Frances at Finley, hindi sigurado kung nagsasabi si James ng totoo. Tanong ni James, may problema ba? Ngumiti si Finley at ibinalik ang imbitasyon. Walang problema, pero, bumantong hininga si Finley at sinabing, makapangyarihan ka at may kahanga-hangang lakas. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nang makita ang kanilang kinakabahan na mga ekspresyon, itinaas ni James ang kanyang kilay at nagtanong, kung gayon, anong uri ng paggamot ang nakukuha ko para sa VIP na imbitasyon na ito? Sandaling nag-alinlangan si Finley. Pagkatapos, nakangiti niyang sabi, well, let me put it this way. Ang mga bisitang may mga ordinaryong imbitasyon ay maaari lamang nasa labas ng punong tanggapan. Hindi sila maaaring bumisita sa aming Telfervo Holy Site ngunit bibigyan sila ng mga elixir. Ang mga bisitang may mga VIP na imbitasyon ay maaari lamang magdala ng 2 sa gitnang seksyon at makapasok sa Telfervo Holy Site.
Sumabad si James, nagtanong, sabihin mo lang sa akin kung makikita ko ang kasal ng kaibigan ko na may ganitong imbitasyon ay natigilan si Finley at Frances. Nagmamadali silang tumango at sumagot, oo naman. Kung gayon iyon lang ang kailangan kong malaman. Tumawa si James, saka pinakawalan si Maxine at ang kanyang mga anak mula sa kanyang soul space. Ipakita sa kanila ang iyong mga imbitasyon. Si Maxine, Jacopo at ang iba ay naglabas ng kanilang mga imbitasyon, na nalilito. Ang grupo ay nag-abot ng 4 na ordinaryong imbitasyon at isang VIP na imbitasyon. Naiinggit ang mga tao sa paligid nila. Nagtatakang tumingin sina Finley at Frances sa invitation na ibinigay sa kanila. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng mga imbitasyon ang grupo ng mga cultivator na hindi pa nakakarating sa Year 1 Dale rank. Medyo nahiya sila sa sitwasyon. Nakangiting sabi ni James, "We'll follow the rules." Ang isang VIP na imbitasyon ay nagpapahintulot sa akin na magdala ng 2 sa akin, tama ba? Mayroon kaming 2 VIP na imbitasyon, kaya maaari kaming magkaroon ng 4 na tagasunod. Tamang-tama ang pagsasama ng aming mga numero. Para sa natitirang ordinaryong mga imbitasyon, maaari mong ibalik ang mga ito. Nagkatinginan sina Finley at Frances sa isang kumpletong pagkawala. Magsasalita pa lang sana sila, nagsimula nang maglakad si James at ang grupo niya patungo sa headquarters ng Skynet. Anong klaseng tao siya? Si Frances ay may ekspresyon ng kawalang paniwala. Nag-iisip na sinabi ni Finley, inaasahan kong gagawa siya ng ilang mga hinihingi ng labis. Iba ito sa naisip ko. Mukhang nagkaroon tayo ng malaking problema. Pagkatapos magsalita, lumingon si Finley kay Frances. Pagkatapos, sinabi niya, puntahan mo kaagad ang sitwasyon sa aming pinuno. Huwag itago ang anumang bagay. Sasamahan ko sila at sisikapin kung bumawi sa aming pagkakamali. Mabilis na naglakad si Finley patungo sa entrance ng kanilang headquarter. Huminga ng malalim si Frances, at bumangon ang masamang premonition sa kanyang puso. Puno na ng mga bisita ang labas na bahagi ng headquarters ng Skynet. Marami sa kanila ang magkakasamang nakaupo at nag-uusap ng mapayapa. Gayunpaman, agad na pinutol ng grupo ni James ang masayang kapaligiran at mabilis na nakuha ang atensyon ng lahat. Bakit nandito ang isang tao sa tuktok ng 8th Tribulation ng Year 1 Dale rank? Kakaiba yun. Ang iba sa kanyang grupo ay nasa Year 1 Zale rank lamang. Paano sila nakapasok dito? Tingnan mo. Sinasamahan sila ni Finley. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sino ang mga taong ito? Dapat mayroon silang kakaibang background. Sa tingin mo ba sila ay mga kinatawan ng ilang malaking puwersa? Tumigil ka na sa pagbibiro. Ang nangungunang 10 pangunahing pinuno ng puwersa mula sa Ancient Genesis World ay narito na. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Mahinang sinabi ni Finley, ito ang pinakamagandang upuan na magagamit sa seksyong ito. Please have your seats. Kumunot ang noo ni James. Inis kanya ang lugar at wala siyang nakitang table na may mas magandang view. Ang mga pinagmulan ni James ay hindi kapani-paniwalang mahiwaga, at hindi niya ito maisip. Gayunpaman, hindi nang ahas si Finley na pabayaan sila at gumawa ng mga espesyal na kaayusan. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay agad na nagdulot ng kawalang kasiyahan ng iba pang mga powerhouse sa seksyon. Marami sa kanila ang humakbang at nagprotesta laban sa kaayusan. Mr. Finley, paano mo pahihintulutan ang isang nilalang sa tuktok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation at ilang iba pang mahihina sa Years 1 Dale rank na maupo na mas mataas kaysa sa amin? Ito ba ang paraan ng pagiging mabuting pakikitungo ng Skynet, sabi ng isa. Tama siya. Anong meron sa seat arrangements? Hinihiling ba ninyo sa US, mga magsasaka, sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulation speak na pagsilbihan ng maliliit na mahihinang ito? Sabi ng isa pa. Ito ay hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, kami ay mga Panginoon pa rin ng Great Genesis Worlds at mga pinuno ng makapangyarihang mga sekta. What makes these weaklings better than US? There must be a reasonable explanation for this matter, right? You weaklings better scram if you're sensible. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Nang makita ang mga powerhouse sa kanilang paligid na nakatayo para magprotesta,
nagdilim ang mukha ni Finley. Nang magsasalita na sana siya, isang kaakit-akit na tawa ang nagmula sa langit. Ang daming tanga, akala mo bagay kayo. Hindi ako makapaniwala na nag-aaway kayo sa mga upuan. What a eye-opener. Ang mga powerhouse na nag-aaway ay agad na nagkaroon ng nakakatakot na mga ekspresyon pagkatapos marinig ang boses. Sa susunod na sandali, bumaba ang isang purple-pink figure at dumapo sa isang mapalad na ulap. Pagkatapos, lumitaw ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng pulang damit. Isang powerhouse sa karamihan ng bumulalas, it's the dark heavenly path. Nandito ang demonyo. Agad namang sinunggaban ang lalaking sumigaw pagkaraang umilo ang isang purple-pink na ilaw, ay sa oras na mag-react ang lahat. Nahuli na ni Lady Jacinth ang lalaki. I hate it kapag tinatawag akong demonyo. Hinawakan ni Lady Jacinth ang ulo ng lalaki at sinipsip ang kanyang genesis. Napabuntong hininga ang mga powerhouse habang pinakikinggan ang naghisteryosong iyak ng lalaki. Namutla ang mukha nila sa takot, at tumahimik ang paligid. Sa ilang sandali lang, ang powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulations Peak ay naging Carp, ang kanyang tunay na anyo. Inihagis ni Lady Jacinth ang karpa, at sinabing, so isa siyang isda. Marami siyang pinag-uusapan para lang sa isang isda. Lahat ng nanunood ay nagulat sa nakita. Inilabas ng lahat ang kanilang mga sandata, tinitigan si Lady Jacinth ng maingat. Sa pagkakataong iyon ay gulat na gulat ang grupo ni James. Tumayo sina Jacopo, Noel, Winnie at Zaint, nakatingin sa babae na may tuwang-tuwa. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. I can't believe she absorbed a living being's genesis. Nanlaki ang mga mata ni Maxine sa gulat. Si James, gayunpaman, ay medyo kalmado. Mahina niyang sinabi, everyone, sit down. Delikado talaga siya ngayon. Umayos si Finley at hinarap si Lady Jacinth. Hindi siya nang ahas na pakawalan ang kanyang bantay kahit saglit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit si Lady Jacinth sa kanya at inihagi sa kanya ang isang magandang nakabalot na regalo. Ibigay mo yan sa anak ni Yegor. Ito ay isang regalo upang batiin siya sa kasal. Hinawakan ni Finley ang kanyang mga kamay at sinabi, sa ngalan ng aming pinuno, ipaabot ko ang kanyang pasasalamat sa iyo. Ngumiti si Lady Jacinth ng kaakit-akit at sinabi, napakabait mo. Sa susunod na makasalubong kita, ililibre ko ang buhay mo. Walang imek si Finley. Pagkatapos, tumingin si Lady Jacinth kay James at sa iba pang nakaupo sa mesa. Tumingin siya sa kanila nang may pagtataka. Sa harap ng kanyang makapangyarihang aura, hindi napigilan nina Jacopo, Noel, Winnie at Zaint na tumayo. Maging si Maxine ay tumayo din na kinakabahan. Nakangiting sabi ni Lady Jacinth, can I join you guys? Tiningnan siya ni James ng malambing at sumagot, oo naman. Natural, mas gusto ni James na makasama siya at gustong sabihin kung saan siya nararapat. Gayunpaman, nadama niya na ito ay hindi nararapat dahil hindi niya nabawi ang kanyang mga alaala. 1/3. Kung nag-iwan siya ng mas masamang impresyon, baka lamunin siya nito. Sa pagkakataong iyon, tumayo sina Jacopo at Noel at sabay na hinayla ang dalawang upuan. Natigilan si Lady Jacinth sa ginawa nila. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa, masyado kayong maasikaso. Kanino ko dapat tanggapin? Gulat na nagkatinginan sina Jacopo at Noel. Magagawa ko ang isang exception ngayon at tatanggapin ang iyong kabaitan. Itinaas ni Lady Jacinth ang kanyang kamay, at isang lilang rosas na liwanag ang bumalat sa mesa, na naging sanhi ng mabilis na pag-ikot nito. Sa susunod na sandali, kinuha niya ang isa sa mga upuan at umupo sa tabi ni James. Walang nang ahas na magsalita sa kakaibang tanawin. Kinilabutan ang lahat at hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata kung gaano kalupit si Lady Jacinth noon. Kinain niya ang mga powerhouse sa 9th Tribulation ng Years One Dale rank na parang mga elixir. Higit pa rito, aalisin niya ang kanilang mga cultivation base, iiwan ang mga ito sa kahabag-habag na estado. Ngayong nasa harapan na niya sila, hindi man lang sila naglakas loob na tingnan siya sa mga mata, natatakot na sila ang susunod niyang target. Kung maaari, gusto pa nilang umalis sa kaganapan. Gayunpaman, walang nang ahas na gumalaw.
Bukod sa walang katulad na mga powerhouse mula sa ancient Phoenician world, kakaunti ang maaaring sugpuin siya. Tumingin si James kay Lady Jacinth, at tumibok ng malakas ang puso niya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naging napakalapit sa kanyang asawa. Naamoy niya ang halimuyak ng katawan nito, at punong-puno ang puso niya. Nais niyang maipasok agad sa kanya ang memory inscription nito. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi sa kanya ng dalawang powerhouse sa Forlot Land. Hindi pa nakakabisado ni Lady Jacinth ang Dark Heavenly Path. Ang memory inscription ay hindi epektibo sa kanya. Kung dadalhin niya ang mga ito ng walang ingat ngayon, maaaring sirain niya ang mga ito at hindi na maibabalik ang kanyang mga alaala. Tumingin si James kay Lady Jacinth nang may paggalang, pananabik, at pananabik. Sa loob ng maraming taon, pinangarap nilang muling pagsamahin ang kanyang pamilya at magkaroon ng mainit na pagkain ng magkasama. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito ng biglaan. Samantala, sa labas ng Telfervo Hall, ang buong lugar ay pinalamutian ng mga laso, at ang makukulay na mapalad na ulap ay lumipad sa kalangitan. Hindi mabilang na mga powerhouse ng luces ang nakasuot ng maligaya na kasuotan at nakahawak sa mga makukulay na watawat. Ang lahat ay nakatayo ng maayos sa paligid ng isang sedan na kotse, na isang magandang tanawin. Nakapaligid sa kanila ang isa pang daang nangungunang powerhouse ng Skynet sa 9th Tribulation ng Years One Dale rank na nakapalibot sa kanila. Katulad nito, may dala rin silang mga makukulay na watawat. Biglang huminto ang marangyang martsa. Ang lahat ng mga kilalang bisita ay nagtipon sa labas, nagdududa na nanunood at nagbabahagi ng mga haka-haka. Dumating na sila, bakit hindi bumaba sa sedan ang nobya? Dapat may problema. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nakuha ng Lucis Sect ang kanilang Tempest Scepter. Nasa Prime na sila ngayon. Bueno, narinig ko na binigyan sila ng Skynet ng mga nawalang artifact ng Lucis Sect bilang mga regalo sa kasal. Maswerte sila this time. No. Ito ay kaina-hinala. Walang dahilan ang Thelsusus Sect Saintes para maging ganito kawalang galang. Kabaligtaran sa chismis, si Igor ay nagmamadaling naglalakad sa pangunahing bulwagan. Tumabi sa kanya si Truett. Siya ay nakasuot ng suit at hindi kapani-paniwalang mag-ara. Gayunpaman, mayroon siyang frustrated na ekspresyon. Biglang tumalikod si Igor at umungol, hindi ko dapat hinayaan na siya ang humawak sa kasal. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bumantong hininga si Truett at sinabing, ang pinakamahalagang bagay ay mahanap si James ngayon. Kung wala siya dito, ayaw bumaba ng sedan ni Zitlali. Yeah. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Iyan ay isang malaking kahihiyan para sa US. Tumingin si Truett kay Igor at sinabing, huwag mong sabihin iyan, tatay. Si James ang matchmaker para sa US. Napakaraming beses din niyang iniligtas ang US sa panganib. Magkapatid kami na mamamatay para sa isa't isa. Kahit na hindi tumanggi si Zitlali na bumaba sa sedan. Ngumisi si Igor, sa tingin mo ba sinisisi ko ang asawa mo o si James? Nangyari ito dahil sa nanay mo. Gusto lang ni mag-imbita ng ilang matandang kaibigan at ang iyong grupo. Magkakaroon kami ng isang simpleng seremonya, at iyon na. Hindi ko inaasahan na lalabas siya sa pag-iisa para makialam at gawing komplikado ang kasal. Magulo na ang Genesis Worlds. I would have understand if she want it to be a little more lively. Maaari rin niyang buksan ang Telfervo Holy Site sa iba. Hindi naman ako ganoon kakuripot. Palakad-lakad si Igor, nagkibit-balikat, at umungol, pero bakit kailangan niyang buhayin ang Tertagram Formation? Pinaghihigpitan nito ang pagpasok, ang aming zen, ang mga telepatikong komunikasyon, at hindi kami makapag-teleport. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pumayag na siya ang mag-ayos ng kasal. Hindi mo ba alam ang ugali niya? Walang magawa si Truett. Alam niyang tama ang kanyang ama. Ayaw niyang ipaubaya ang kasal sa kanyang ina. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang kasal ay isang malaking kaganapan, at kailangan niyang ipaalam sa kanya. Kung hindi, siya ay nagdulot ng isang malaking eksena pagkatapos malaman sa ibang pagkakataon. Higit sa lahat, ang kanyang ina sa una ay tutol sa kasal. Pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat ang Saintes ng Lucis Sect sa kanyang anak.
Matapos siya ay time na hikayatin ni Truett, hiniling niya na siya ang mamahala sa kasal, kung hindi, tutol pa rin siya. Bilang isang anak, wala siyang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Kung wala ang basbas ng kanyang ina, mahihirapan siyang pakasalan si Zitlali. Kahit na magpakita si James, hindi ito makakatulong. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ginawa ng kanyang ina ang kasal na isang napakagandang kaganapan at inimbitahan ng mga powerhouse sa buong Genesis Worlds. Ang Earthly Sage ay biglang humakbang at nagsabi, walang silbi ang patuloy na pagtatalo ng ganito. Dapat tayong tumuon sa paghahanap kay James at magpatuloy sa kasal. Tumingin si Yegor kay Truett at sinabing, kung mahahanap ko siya, gagawin ko. Pero nasa 30 Grand Formation kami. Ang mga subordinate ng asawa ko ang may control sa formation gates. Hindi ko mailabas ang aking zen o makapagpadala ng mensahe. Paano ko siya mahahanap? Tumayo si Truett at kumpiyansang sinabi, hindi na kailangang maghanap sa labas ng ating quarters. Kung nakarating sa kanya ang imbitasyon, darating siya. Hindi mahalaga kung ano ang mga hadlang na kailangan niyang pagdaanan, darating siya. Sigurado ako dito. Bukod dito, natanggap ni James ang pinakamataas na grado ng imbitasyon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Baka nasa panganib siya, o ninakaw ang kanyang imbitasyon kapag nagkataon. Itinaas ng Celestial Sage ang kanyang ulo at sinabing, posible iyon. Ang mga patakaran ni Lady Herodias ay dapat naming i-verify ang mga imbitasyon, at walang sino man ang pinapayagan sa pamamagitan ng mga koneksyon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi, imposible iyon. Bagamat si James ay nasa peak lamang ng Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation, halos wala siyang anumang kalaban sa Genesis Worlds. Dapat ay maayos siya kung hindi siya makatagpo ng isang kalaban sa Quasi-Declon rank. Kakayanin niya ito kahit na ito ay isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Tsaka si nanay ang nag-aayos ng kasal. Halos lahat ng powerhouse sa Quasi-Declon ay nandito. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sumagot siya, hindi. Dalawa lang ang ipinadala ko para sa mga ninuno ng Timaeus sect. Kumunot ang noo ng maputing buhok at sinabing, kakaiba iyon. Kaka-check ko lang, at nakikipag-chat si Zachary sa iba pang powerhouses sa Grand Patriarch Pavilion. Itinaas ng Celestial Sage ang kanyang ulo at sinabi, walang paraan. Ang Grand Patriarch Pavilion ay isang espesyal na lugar kung saan tayo nagho-host ng mga ninuno ng iba't ibang puwersa. Maaabot lang nila ang lugar na iyon kung mayroon silang mga transcendent na imbitasyon. Anong ginagawa ni Zachary doon? Malamig na sabi ng Earthly Sage, meron ding kakaiba. Ngayon ko lang nakita si Gladwin sa labas ng main hall. Isang supreme invitation lang ang ipinadala namin sa Timaeus sect. Hindi dapat nandito si Zachary kung dumating si Gladwin dala ang imbitasyon na iyon. Dumilim ang mukha ni Yegor, at sinabi niya, ito ay masama. Malamang ninakaw ni Zachary ang imbitasyon ni James. Agad namang nabigla ang lahat sa hall. Sinugod ni Truett si Yegor at sinabing, Tay, ibig sabihin ba ni James, siya? Hindi na kailangang mag-alala pa. Ikanaway ni Yegor ang kanyang kamay, at isang bola ng enerhiya ang lumitaw, unti-unting lumaki. Ang hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon ay makapal na nakaimpake sa loob ng bola ng enerhiya. Sumimangot si Yegor, pagkatapos ay pinakawala ng kanyang matuwid na aura. Ang bola ng enerhiya ay agad na nahati sa ilang dosenang mas maliliit na bola ng enerhiya. Mabilis siyang dumaan sa kanila at nagkaroon ng malinaw na larawan ng sitwasyon. Agad siyang lumingon sa Celestial Sages at sinabing, we'll have to check outside our gates. Nagulat ang mga Celestial Sage ngunit agad na sumunod sa kanya. Nagmamadaling hinawakan ni Truett si Yegor at sinabing, kung hindi pa malinaw ang kinaroroonan at kaligtasan ni James, hindi ba dapat pumunta tayo sa Grand Patriarch Pavilion para tanungin si Zachary? Bakit ka pupunta sa labas? Mahinahong ngumiti si Yegor at sinabi, mas pinahahalagahan mo ang kanyang buhay kaysa sa iba. Ngunit dapat mo ring malaman na siya ay walang kamatayan at pinili ng kataas-taasang landas. Kahit si Tai Chi ay hindi siya kayang patayin. Natarante si Truett matapos niyang makitang biglang nasa mabuting kalagayan si Yegor.
Nang malapit nang umalis si Yegor at ang Celestial Sages, hinarang sila ng isang grupo ng mga tao. Huminto si Yegor at ang Celestial Sages at pinandilatan sila. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nagradiated siya ng maraming kulay na liwanag habang papalapit. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Truett. Naging seryoso rin si Yegor. Masyadong malakas ang aura ng babae. Pagkatapos niyang lumitaw, ang buong eksena ay nilamon ng isang hindi nakikitang presyon, na nagpatakot sa lahat. Siya si Lady Herodias. Hindi pinansin ni Lady Herodias ang iba at tumingin kay Truett. Truett, ang iyong asawa ay may matinding galit. Hindi ba maganda ang aming mabuting pakikitungo o hindi sapat ang kasal? Sumagot si Truett, Nay, ngumuso si Yegor. Hindi niya napigil ang sumigaw, how dare you say she has a temper? Kung hindi ka nakialam, hindi mangyayari ang ganyan. Nang marinig iyon, pinandilatan ni Lady Herodias si Yegor. Sa isang sulyap lang, inilipat ni Yegor ang kanyang tingin ng may kasalanan at tumigil sa pagsasalita. Ngayon ang kasal ng anak ko. Ayokong makipagtalo sa iyo. Malamig na sinabi ni Lady Herodias, Truett, tanungin mo ang Saintess ni Lustesec kung ano ang gusto niyang gawin namin para makababa sa sedan. Maaari natin siyang ibigay kahit anong gusto niya. Hindi mahalaga kung ito ay nasa langit o sa lupa, maging ito ay isang kayamanan sa kailaliman ng dagat. Hindi niya kailangang lumaban sa US sa ganitong paraan. Nang marinig iyon, lumapit si Truett kay Lady Herodias. Ma'am, hindi ito ang iniisip mo. Hindi dumating si James. Hindi ko na itutuloy ang kasal, hayaan mo na siya. James. Kumunot ang noo ni Lady Herodias. Siya ba ang taong palagi mong binabanggit? Siya ba ang nagligtas sa buhay mo ng maraming beses at nagdala sa iyo sa Forlet Land? Oo, nakaramdam ng pait si Truett. Ang bastos naman. Biglang nagalit si Lady Herodias. Hindi mo ba siya binigyan ng imbitasyon? Sa kanyang dagandong, ang lahat ng mga powerhouse sa loob at labas ng bulwagan ay lumuhad sa lupa dahil sa takot, kabilang ang mga Celestial Sages. Sa sandaling iyon, tumakbo si Frances sa bulwagan. Nang maramdaman ang tensyon sa kapaligiran, lumuhad siya sa lupa kahit hindi niya alam ang nangyayari. Frances. Tinanong ni Lady Herodias, bakit hindi mo tinatanggap ang mga panauhin sa pasukan? Bakit ka nandito? Nag-aalangan na sumagot si Frances. Awkwardly, tumingin siya sa mga buhay na nilalang sa paligid niya. Iniutos ni Lady Herodias, sagutin mo ako. Kinilig si Frances. Then, she told her everything about James sa entrance. Matapos marinig iyon, nakaramdam ng pagkabalisa si Truett. Nasaan si James ngayon? Natigilan si Frances, at bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa bangin. Hindi niya inaasahan na ang buhay na nilalang na iyon ay si James. Ibig bang sabihin lahat ng sinabi ng may buhay ay totoo? Magaling. Ang galing mo. Nasa likod ni Yegor ang kanyang mga kamay. Sa sobrang galit niya ay natawa siya. Maraming beses na iniligtas ni James ang buhay ng aking anak at tinulungan siya sa Forlet Land. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nangyari ang kasal na ito dahil gumanap si James bilang Cupid. Tinulungan niya ang US sa presyo ng bride sa pamamagitan ng pagbibigay sa US ng hindi mabilang na pinakamataas na kayamanan. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa aking anak at sa pagmamalaki ng Skynet. Dahil sa kanya, nabigla ang alyansang matuwid at ang bagong alyansa. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Noong sinubukan niyang sugpuin ang iba, ginamit mo ang iyong kapangyarihan para pigilan siya. Mahusay na trabaho. Napakapabaya mo kaya binubuli mo ang matchmaker, benefactor, at sinumpa ang kaibigan ng anak ko at manugang. Hindi lang magkakaroon ng reputasyon ang Skynet sa pagiging snobbish, pero maituturing din kaming walang utang na loob dahil sa iyo, sarkastikong sabi ni Yegor. Nang marinig iyon ni Frances, nalungkot ang mukha niya. Sabay yumuko sa takot. Sa oras na ito, hindi na napigilan ni Lady Herodias ang kanyang galit. Lumingon siya kay Yegor at galit na sumigaw, dahil alam mong malaki ang ginawa niya sa amin,
bakit hindi mo siya pinadalhan ng imbitasyon ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod? Paano mo nalaman na hindi ako nagpadala sa kanya ng imbitasyon? Sigaw ni Igor pabalik, dahil sinabi mong imbitasyon lang ang tatanggapin mo at hindi ang mga tao, ang 3,000 dakilang mundo ng Genesis at hindi mabilang na mundo ng Microgenesis ay nahulog sa kaguluhan. Talamak silang nang aagaw ng mga imbitasyon. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Lady Herodias. Truett, di ba sabi mo halos walang kalaban-laban si James sa peak ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation? Sino ang makakaagaw sa kanyang imbitasyon? Zachary, sagot ni Truett. Nang marinig ni Lady Herodias ang pangalang iyon, nagdilim ang kanyang mukha. How dare Zachary attack my guest? Siguradong pagod na siyang mabuhay. Pagkatapos, pinagpag niya ang kanyang manggas at tumalikod. Pumunta tayo sa Grand Patriarch Pavilion. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Igor. Sumagot si Lady Herodias, hahanapin ko si Zachary. Nang makitang lalabas na ng bulwagan si Lady Herodias, hinarangan ni Igor ang kanyang dinadaanan. Lumabi ka. Galit na galit si Lady Herodias. Alam kong malapit ka kay Zachary, ngunit hindi niya iginalang ang aking sekta sa pamamagitan ng pananakit sa aking natatanging bisita. Hindi ko rin naman siya igagalang ngayon. Pwede bang huminahon ka? Walang magawang sinabi ni Igor, hindi ba mas mahalaga ngayon ang paghahanap kay James? Hindi ba dapat hayaan natin ang ating manugang na bumaba sa sedan at hayaang matuloy ang kasal? Nang marinig iyon, nagulat si Lady Herodias. Igor, ginang Herodias, sa oras na ito, sinabi ni Celestial Sage, ayon kay Frances, si James ay dapat na nasa pasukan. Dahil kasalanan natin, we will welcome him in person. Tama, bumantong hininga si Earthly Sage at sinabing, kahit inagaw ang imbitasyon ni James, pumunta pa rin siya para dumalo sa kasal. Bagamat napakalaking insidente ang nangyari sa pasukan, gusto pa rin niyang dumalo. Masasabi kung gaano kahalaga sa kanya sina Truett, Skynet at ang kasalang ito. Napagtanto niyang mahalaga ang pakikipagkaibigan at mapagbigay. Matapos marinig ang mga salita ng Celestial Sages, huminga ng malalim si Lady Herodias. Tama na yan. We should welcome James in person. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nagpalitan ng tingin sina Igor, Truett at ang Celestial Sages bago sumunod kay Lady Herodias. Sa sandaling ito, si Frances, na nasa lupa, ay tila nakakita ng isang sakuna na paparating. Ni hindi niya inaasahan ang sitwasyong ito sa panaginip niya. Dahil sa kanyang pagiging ingay, nagdulot siya ng malaking gulo. Ngayon, sasalubungin ni na Lady Herodias, Igor, Celestial Sages, at Truett si James. Isa itong pagtrato na hindi na-enjoy ng Grand Patriarchs of Genesis Worlds. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Oh, tama. Nagmamadaling tumangala si Frances. Sa pasukan ng punong tanggapan ng Skynet, ang unang katahimikan ay napalitan ng tense na kapaligiran at murderous energy. Inilagay ni James ang kanyang mga anak at si Maxine sa espasyo ng kaluluwa, na nakatayo sa gitna ng mga powerhouse sa tuktok ng 9th Tribulation ng Years One Dale Rank, maaari siyang atakihin anumang oras. Ang lahat ng ito ay dahil hindi nakita ni Dark Thea na masaya ang lugar. Kaya, tumungo siya sa susunod na langit. Hindi man lang siya nagpaalam kay James at sa iba pa. Pagkaalis niya, nagising ang mga powerhouse na napigilan. Takot sila kay Dark Thea, pero ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataong mabawi ang pride nila. Dahil sa iisang table sina Dark Thea at James kanina at maganda ang ugali ni James, siniraan siya bilang kakampi ni Dark Thea. Dapat siyang puksain upang maiwasan ang mga kaguluhan sa hinaharap. Sa sandaling ito, si James at ang iba ay humihigop ng tsaa ng mahinahon habang hinarangan ni Finley ang mga powerhouse mula sa paglapit. Dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Anong relasyon niyo ni Dark Thea? Isang matanda na may puting buhok ang sumigaw, kung hindi mo sasabihin sa amin, lilipulin ka namin ngayon. Sumang-ayon sa kanya ang mga powerhouse sa paligid niya. Lahat sila ay nagsimulang tuligsain si James. Sa pagharap sa napakaraming galit na kapangyarihan, nahirapan si Finley na labanan ang mga ito. Sa kabutihang palad, ang grupo ng mga powerhouse ay umaatake lamang sa salita. Kaya, ang sitwasyon ay hindi masyadong masama.
Ibinaba ni James ang kanyang tasa pagkatapos tumahimik ang mga powerhouse. Tapos na ba kayong magmura? Ang mga powerhouse sa paligid niya ay natigilan at natahimik. Anong problema? Bumantong hininga si James at sinabing, "You guys can't offend her and thus lose your dignidad. Ngayon, binubuli mo ako dahil madali lang ako." Ang mga powerhouse ay nawalan ng salita. Sabi ni James, "Galit ba kayo dahil mababa ang rank ng cultivation natin, pero nakaupo tayo sa main table? O dahil umupo siya sa iisang table namin, na nagiging dahilan para mawalan kayo ng dignidad?" Tapos, itinaas niya ang ulo niya. "To be honest, I'm here to celebrate my friend's wedding and give him my blessing. Ipinangako ko ito sa aking kaibigan. Wala nang iba pa. Ayokong masira ang kasal ng kaibigan ko. Kaya naman kanina pa ako nagtitimpik. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko na may mangbuli sa akin. As for why I can sit here, it's because Finley arranged for me to sit here. Hindi ko ito hiniling. Hindi ko niyaya si Dark Thea na umupo sa US. Pinili niyang maupo sa amin. Kung galit kayo sa US dahil sa lahat ng yan, pwede tayong pumunta sa ibang table. At kung hindi ka pa nakontento, pagkatapos ng kasal, maghahanap tayo ng lugar para magsagawa ng tunggalian. Hindi mahalaga kung one-to-one o group fight. You guys can call the shots. Tatanggapin namin, Jademora Empire, ang hamon. Hindi namin tatanggihan." May katuturan ang mga sinabi ni James. Siya ay mapagpakumbaba ngunit nangingibabaw. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumimangot ang mga powerhouse. Pagkatapos, bumantong hininga ang isang magandang babaeng powerhouse. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Isa ba itong ligaw na sekta? Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse na naruroon ay tumawa ng mapanukso. Sa oras na ito, isang malakas na boses ang tumunog sa kawalan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nakita nila ang isang sword light slash sa kalangitan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Pagkatapos ay naging figure ni Truett. Ang ay maa-update araw-araw. Ang nasa katanghaliang gulang na powerhouse ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Agad siyang nagluwa ng dugo at bumagsak sa lupa, na lubhang nasugatan. Sabay-sabay, ang mga powerhouse ay naging galit na galit. Nang aaksyon na sana sila, nakita nila si Truett na nakasuot ng damit ng nobyo. Biglang nagkagulo. Siya ang Young Master ng Skynet. Ang Young Master ng Skynet ay bahagi din ng Jademora Empire. Ano ang Jademora Empire? Hindi ko pa ito narinig. Habang nagkakagulo ang mga powerhouse, lumuhod si Truett sa isang tuhod at sinabing, "James, karapat-dapat akong mamatay. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo." Nagdulot ng panibagong kaguluhan ang eksenang ito. Ang Young Master ng Skynet ay lumuhod para sa isang buhay na nilalang sa tuktok ng Years One Dale Ranks 8 Tribulation sa kanyang turf. Ano ang nangyayari? Nagulat si James sa ginawa ni Truett. Sa pagmamadali, tinulungan niyang tumayo si Truett. "Anong ginagawa mo? Today is your big day. Naaawa ako sa'yo." Nahihiyang sinabi ni Truett, "Hindi ko ito pinlano ng maayos." "Sige." Nakangiting niyakap ni James si Truett. "Kasalanan ko kung bakit nawala ang imbitasyon mo. Noong una, gusto ko lang dumalo sa piging ng kasal mo. Hindi ko inaasahan na ganito pala kagulo ang mangyayari. Nagdulot ako ng gulo para sa iyo, James." Sa nanginginig na boses, sinabi ni Truett, "Hindi mahalaga ang kasal. Hindi ko kayang tumabi at panuurin kang tretuhin ng ganito. I can't let them humiliate the Jademora Empire also." Pagkatapos, binitawan niya si James at sinulyapan ang mga powerhouse sa paligid niya. "Lalaban ako sa ngalan ng Jademora Empire. Sino ang maglakas loob na lumaban sa akin?" Malakas ang kanyang boses, na nagpang-inig sa mga powerhouse na naruroon. Ang mga nakakaunawa sa sitwasyon ay umatras din. Si Truett ay ang Young Master ng Skynet. Sa kanyang lupain, sino ang nang-ahas na lumaban sa kanya? Ang taong iyon ay naghahanap lamang ng kamatayan. "Ako, Celestial Sage, tinatanggap ang iyong hamon. Ako, Earthly Sage, tanggapin ang iyong hamon." Sa oras na ito, narinig ang malakas na boses ng isang lalaki at isang babae. Pagkatapos, ang Celestial Sages ay naging dalawang sinag ng liwanag at lumitaw sa tabi ni Truett.
Kasunod ng kanilang hitsura, naging tense ang kapaligiran. Namutla ang mga mukha ng mga powerhouse. Hindi sila makahinga dahil sa makapangyarihang aura ng Celestial Sages. Napilitan pang ang lumuhad sa lupa ang mga powerhouse sa mas mababang hanay ng cultivation. Ang Celestial Sages ay nasa quasi-Dailcon rank. Sila ay bahagi ng mga nangungunang powerhouses. Ang mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation ay hindi nila katugma. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi 2/3 natapos. Isang bola ng Golden Righteous Aura ang nagpakita. Ito ay naging Yegor. Ako, Yegor, tinatanggap ang iyong hamon. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse ay tila tinamaan ng kidlat. Ang lahat ay lumuhad sa lupa at hindi man lang may angat ang kanilang mga ulo. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Lahat sila ay natigilan, pakiramdam nila ay pabalik-balik sila sa pagitan ng kamatayan at reincarnation. Maaari silang paalisin anumang oras. Itinatak ng mga powerhouse ang pangalan ni James sa kanilang isipan. Sa ilalim ng malakas na pressure, 12-dosenang mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation ang napilitang mamatay. Hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Ang Celestial Sages at Yegor ay nasa rurok ng Consummation Years 1 Dale ranks 9th Tribulation. Makapangyarihan silang magkasama. Ang kanilang lakas ay sapat na upang walisin ang karamihan sa Genesis Worlds. Batay sa kanilang mga aura, kung lipulin nila ang lahat ng mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation dito para sa kapakanan ni James, ito ay masama. Bagamat hindi mabait na tao si James, alam niya ang malaking larawan. Kahit na ang grupong ito ng mga powerhouse ay karapat-dapat sa kamatayan at masama, si James ay nagambag sa kasal na ito. Iyon ay ang kasal ng kanyang sinumpaang kaibigan, at ito ay ginanap sa punong tanggapan ng Skynet. Kung nangyari ang pagdanak ng dugo dahil sa kanyang pride, maaapektuhan ang dignidad ng lahat. Bukod dito, ang grupong ito ng mga powerhouse ay may mga imbitasyon mula sa Skynet. Lahat sila ay panauhin. Kung mapapawi ang mga ito, ang reputasyon at katayuan ng Skynet ay lubhang maaapektuhan. Ang bagong puwersa na binubuo ng Skynet at ang Lost Sect na pinagsikapan ni James na likhain at independent sa Righteous Alliance at ang bagong alyansa ay maaaring masira. Sa isiping iyon, umakyat si James sa langit. Pinaganya niya ang Ultimate Golden Body. Nang makita si James na nakatapak sa Tai Chi, napasimangot si Yegor. Magalang na sinabi ni James, Mr. Yegor, maawa ka po. Natigilan si Yegor sa narinig. Ang mga powerhouse na nakababa ang ulo ay hindi rin makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang taong humingi ng awa para sa kanila sa kritikal na sandaling ito ay ang buhay na nilalang sa rurok ng 8th Tribulation ng Years 1 Dale rank na kinutya nila ilang sandali ang nakalipas. Sumimangot din si Yegor. Nakalimutan mo na ba ang pakikitungo nila sa iyo? Paano ko sila mapapatawad ng ganoon kadali sa pagkakasala sa aking natatanging bisita? Mr. Yegor, mangyaring hayaan silang pumunta sa ngalan ko. Hahawakan ko ang kahihinatnan kung may mangyari. Bumantong hininga si James, na nagsasabing, karapat-dapat silang mamatay, ngunit hindi sila dapat mamatay ngayon. Natigilan si Yegor. Sa mahinang boses, sinabi ni James, ngayon ang kasal ng kaibigan ko. Ito ay isang pagdiriwang. Sila ay mga panauhin na inanyayahan na pumunta. Kahit na may matinding sama ng loob, maghintay tayo hanggang matapos ang kasal. Bakit ko pa pipigilan ang sarili ko? Nang marinig iyon ni Yegor, nasiyahan siya. Sa oras na ito, isang boses ng babae ang umalingaw mula sa kawalan. Ikaw ay matalino at matalino. Gaya ng inaasahan mula sa kaibigan ng aking anak. Pagkatapos, isang sinag ng quasar light ang kumislap sa kawalan. Agad itong naging figure ni Lady Herodias. Nang makita ang babaeng powerhouse na may napakagandang aura, yumuko si James sa kanya. Pagbati, Ms. Herodias. Pagbati. Kahanga-hangang tumingin si Lady Herodias kay James. Nakikita ko ang passion sa mga mata mo. Isa kang maharlika at pinili ng daan. Ngunit hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na mabuli. Hindi ko maaaring hayaan ang grupong ito ng mga hindi kilalang nabubuhay na nilalang mula sa kawit. Nakagawa sila ng mabigat na kasalanan.
Tapos, nagtaas siya ng kamay. Napuno ng quasar divine light ang buong kalangitan. Sabay-sabay, nilamon nito ang mga powerhouse sa pinangyarihan. Kasunod ng mga muffled na tunog, ang mga powerhouse na naruroon ay sumigaw sa sakit. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Lahat sila ay malubhang nasugatan. Nang makita ang gayong nakakatakot na lakas, maging si James ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gayunpaman, lahat sila ay malubhang nasugatan sa solong galaw ni Lady Herodias. Masasabi ng isa kung gaano katakot ang kanyang lakas. Habang tinitingnan ng malubhang nasugatan ng mga powerhouse, sumigaw si Lady Herodias, humihingi ng paumanhin sa aking kagalang-galang na panauhin ngayon at umalis ka rito. Hindi ka namin tinatanggap. Nagulat ang mga powerhouse. Matapos alisin ni Yegor at ng Celestial Sages ang kanilang mga aura, ang mga powerhouse ay dahan-daang bumangon na may maputlang mukha. Isa-isang pinuntahan si James at humingi ng tawad dito bago tumakbo palayo. Sa sandaling ito, naunawaan ni James kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa mga tuntunin ng lakas. Sino ang nagmamalasakit kung ang isa ay may imbitasyon? Kailangang kilalanin ng host ang isa upang maging panauhin. Kung ang host ay hindi kinikilala, ang isa ay wala. Pagkaalis ng lahat ng powerhouse, humarap si Truett at ang Celestial Sages kay James. James, nabalitaan kong may dala kang ilang buhay na nilalang. Ayos lang ba sila? Nag-aalalang tanong ni Truett. Nakangiting winagaway ni James ang kanyang kamay. Dumating ang ilang bata at si Maxine. Tinuro ni James si Maxine at ngumiti kay Truett. Hayaan mong ipakilala kita sa kanya. Isa rin siyang sworn friend ko. Ang pangalan niya ay Maxine. Pagbati, Mr. Truett. Nagmamadaling yumuko si Maxine kay Truett bago yumuko kay Yegor, ang Celestial Sages at Lady Herodias. Ngumiti si Truett kay Maxine. Hindi na kailangang maging magalang. Dahil kaibigan ka ni James, kaibigan ko rin kayo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nagulat si Maxine. Tumabi siya kay James at kamukha ng mahiyain niyang asawa. Sa sandaling ito, nang tumingin si Lady Herodias kay Maxine, kakaibang kumikinang ang kanyang mga mata. Itinuro ang kanyang mga anak, sinabi ni James, ito ang mga anak ko, sina Jacopo at Noel. Ang dalawa pa ay mga anak ko, sina Winnie at Zaint. Nang marinig iyon, nagulat si Truett. James, ito lang ba ang mga anak mo? Nakangiting tumanggo si James. I think nabanggit ko na sila sayo dati. Oo, tumawa si Truett at sinabing, kamukha niyo sila ni Thea. This is great. Then, he patted his body excitedly before said awkwardly, wala akong dala. I should give them gifts. Anong regalo ang maibibigay mo sa kanila? Ngumiti si Yegor at sinabi, halika rito, mga bata. May mga regalo ako sa iyo. Lumapit sina Jacopo, Noel, Winnie at Zaint kay Yegor sa ilalim ng mosyon ni James. Pagkatapos, yumuko sila kay Yegor. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Mr. Yegor, mababa ang kanilang cultivation rank. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. You guys should continue with your affairs. Tama. Mag-abala ka, turo ni Lady Herodias kay Maxine. Halika dito. Hayaan silang tumulong sa kanilang mga gawain. Natigilan si Maxine. Pagkatapos sinenyasan siya ni James na umalis, lumapit siya kay Lady Herodias. May ibinulong si Truett kay James. Pagkatapos, si James ay may pagtataka na ekspresyon. Sa punong tanggapan ng Skynet, nag-usap-usap ang mga bisita sa harap ng Telhervo Hall. Karamihan sa kanila ay tuwang-tuwa. Sa kanilang opinyon, ginawa ng Skynet ang kasal sa isang high-profile na paraan upang gawin itong isang kaganapan na kilala sa lahat ng mundo. Dahil ayaw lumabas ng nobye sa sedan, naging isang magandang biro ang kasal. Ngayon, nakadepende ito sa kung paano aalis sa sitwasyon sina Yegor at Lady Herodias. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng sikat na buhay na nilalang sa Genesis Worlds ay dumating na. Hindi sila pwedeng umalis nang hindi nakikita ang kasal. Sa sandaling ito, sa gitna ng mga powerhouse sa harapan,
ngumuso si Gladwin at sinabi sa isang elder na nakasuot ng berdeng damit, maaaring mapahiya ang kaibigan natin sa pagkakataong ito. Inuna niya ang kanyang dignidad. Ang sitwasyong ito ay mas magpapagalit sa kanya kaysa sa pagpatay sa kanya. Bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Malayang namumuhay si Yegor, walang malasakit sa katanyagan at kayamanan, at walang malasakit. Bakit siya magiging pabaya sa pagkakataong ito? Hindi pa ba natin gaanong naiintindihan si Yegor? Isang matanda na may puting buhok ang bumantong hininga at sinabi, dahil ito sa kanyang asawang si Lady Herodias. Siya ay nangingibabaw. Dahil anak siya ni Turta, dapat igalang siya ng lahat. Kaya, naging mas walang takot siya. Nang marinig iyon, bumantong hininga si Gladwin at sinabing, kahit gaano pa iyon, kung hindi lalabas sa sedan ang santo ng Lost Sect, maaapektuhan ang pagmamataas at reputasyon ni Skynet at Yegor. Nakakaawa. Bagamat parang nakikiramay siya kay Yegor, ang kanyang mga salita ay sarkastiko. Sa oras na ito, nagsalita si Yakis Holiness sa malayo. Nakuha ng Skynet ang prestihiyo nito mula sa lakas nito. Nakuha rin ni Yegor ang kanyang reputasyon mula sa kanyang nakakatakot na matuwid na aura. Parehong hindi maaaring suruan ng ilang mga walang hiyang tao. Pagkatapos, tumingin siya sa mga nabubuhay na nilalang sa paligid niya at nanunuya. Ang mga buhay na nilalang na may masamang intensyon ay tiyak na naghihintay na may mangyari kay Yegor. Napakawalan siya ng gayong mga nilalang na nakatayo sa harap ng prestihiyosong Telfervo Hall. Maraming mga powerhouse na naruroon ng sumang-ayon sa mga salita ni Yakis Holiness habang sila ay tumanggo. Ang matuwid na aura ni Yegor ay sikat sa 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds. Hindi ito isang bagay na maaaring suruan ng sinuman. Tama. Tanging ang masasama at kasuklam-suklam na mga nabubuhay na nilalang lamang ang maninirang puri sa ganoong bagay. Gaano ba kawalan siya ang isang tao na suruan si Yegor? Hindi ba ninyo alam ang tungkol dito? Tumawa si Yakis Holiness at sinabi, sinisikap ng tao na agawin ang posisyon ng sect leader at adik sa pagiging rebelde. Sino ang magseseryoso sa kanya? Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse sa paligid ng Yakis Holiness ay tumingin kay Gladwin ng kakaiba. Namutla ang mukha ni Gladwin sa pangungutya. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, sinabi niya, Yakis, anong ibig mong sabihin dyan? Nasaktan ka ba sa sinabi ko? Galit ka ba? Tinuya ni Yakis Holiness, lahat ng tao rito ay isang sikat na nilalang sa Ancient Genesis World. Narinig at nakita ng lahat ang iyong mga kilos at salita ngayon lang. Kapag dumating sina Lady Herodias at Yegor mamaya, lahat ay maaaring kumilos bilang isang saksi. Napansin ang kakaibang mga tingin ng mga powerhouse sa paligid niya, galit na galit si Gladwin. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Natatakot kaming makasama ka. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Galit na galit si Gladwin. Nang akmang kikilos na siya, isang nakakaakit na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Pakituloy mo. Noong una, hindi ako naniniwala na may hindi makatarungang pagtatalo. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Napakahusay na magkatugma. Nang marinig iyon ni Gladwin at Yakis Holiness, nagdilim ang kanilang ekspresyon. Isang sinag ng lilang liwanag ang bumungad sa kawalan. Kaakit-akit na lumitaw si Dark Thea. Sa sandaling iyon, tumahimik ang kapaligiran. Kahit na ang mga buhay na nilalang dito ay namamahala sa mga super-orthodox sa Ancient Genesis World, tila sila ay nahaharap sa isang malaking kalaban. Pagkatapos ng lahat, mula nang makaalis si Dark Thea sa Demon Region, nagdulot siya ng kaguluhan sa 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds. Wala siyang pakialam kung saang sekta ang galing o kung gaano kalakas ang puwersa ng isa. Kung may target siyang tao, hindi mahalaga kung ito ay isang buhay na nilalang o isang bagay, aalisin niya ito. Gagawin niya ang lahat para makuha ito. Kaya, wala siyang kaibigan. Nagkaroon lang siya ng mga kaaway. Kapag nagkita ang mga kaaway sa isa't isa, lalo silang magagalit. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil nasa gitna ng atensyon, nakaakbay si Dark Thea sa likod niya habang naglalakad. Siya ay nagpakita sa harap ng mga powerhouse at nakatayo doon. Gusto ko ang pakiramdam na ito.
Hinahamak ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako maaaring patayin. Napakasarap sa pakiramdam. Ang mga powerhouse ay nawalan ng salita. Ang nobya ay dapat manatili sa sedan ng mas matagal. Kinakatawan niya ang buong Skynet ngayon. Sabi ni Dark Thea, sa ganitong paraan, masusuri niya kayong lahat. Pagkatapos magpakasal sa Skynet, malalaman niya kung paano kayo papatayin lahat. Ang kanyang mga salita ay isang malaking dagok sa mga powerhouse. Sinumpa niya ang lahat ng naruroon. Kaya, galit na galit ang mga powerhouse sa harap ng Telfervo Hall. Dahil sila ay nasa pinakasagradong lugar ng Skynet, natatakot silang kumilos. Kung nakakamatay lang ang mga titig, hindi na mabilang na beses nilang pinatay si Dark Thea. Habang pinag-iisipan nilang kumilos, isang malakas na boses ang tumunog. Lahat, mangyaring tumigil. Kung magiging biro ang Skynet at ang kaibigan ko ngayon, hindi na kailangan ng Skynet at ng Lost Sect na harapin ang mga taong Sam-Iris sa kasal. Ako, sa ngalan ng Imperyong Jade Mora, ay nanunumpa na ang sekta at mga Orthodox na sumusuporta sa mga taong Sam-Iris sa kasal ay magkakaroon ng mga ilog ng dugo at mga bundok na puno ng mga bangkay. Naririnig ng lahat ng naruroon ang nangingibabaw na boses. Sa susunod na segundo, dumating sina Truett at James bago ang Zitlail Persecond sedan. Sa sandaling ito, lumingon si James at tumingin sa mga powerhouse sa harap ng Telfervo Hall na nakatalikod ang isang braso. Sa huli, damapo ang tingin niya kay Gladwin. Mr. Gladwin, do you think I can do it? Nang hindi inaasahan na tatawagan siya ni James, hinawakan ni Gladwin ang tungki ng ilong niya ng alanganin. Nakangiting sabi niya, James, nagbibiro lang kami. Joke lang. Ang galing. Nilingon ni James si His Holiness. Mr. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ipinagtatanggol namin sina Yegor at Lady Herodias. Ang ibang mga powerhouse na naruroon ay nataranta. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ngumuso si James kay Dark Thea. Wala na ang murderous energy sa kanyang titig. Napalitan ito ng kahinahunan. Huwag mo akong titigan. Hinawakan ni Dark Thea ang mahaba niyang buhok na mapang-akit. Nandito ako para uminom ng alak ngayon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Noon lang lumingon si James. Ikanaway niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang daan-daang divine tools na naglalabas ng lahat ng uri ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ng mga powerhouse sa harap ng Telfervo Hall. Nagulat silang lahat. Iyan ang tatlong nawawalang divine tools ng Tempestara. Ang 7-star King's Fall Dagger, Boundless Crossfire at Astrological Ring. The Yin at Yang Double-Edged Sword, Lunar Eclipse Killer Hook at Soul Severing Blade. Hindi ba iyon ang mga nawawalang divine tools ng Sword Sect? Ang banal na Pestle, Violet Bowl at Zaten Cauldron, ang nawawalang divine tools ng Landom Palace ay kabilang din sa mga nakalistang divine tools. Ilang mga nawawalang divine tools ng Yoki Sect din doon. Kasunod ng mga bulalas ng hindi mabilang na mga powerhouse, inilabas ni James ang dalawang kamay. Ang daan-daang divine tools ay inihagi sa isang nakasisilaw na divine tools road. Ang isang dulo ng divine tools road ay konektado sa sedan ni Zitlail, habang ang kabilang dulo ay dumiretso sa Telfervo Hall na may maringal na violet gold light. Kahit saan ito dumaan, ang mga powerhouse sa harap ng Telfervo Hall ay gagawa ng paraan para dito. Natigilan silang lahat. Maging ang mga buhay na nilalang bago ang sedan ay natulala sa tagpong ito. Si Layla, Rebella, Sasha at Adair ay tumingin kay James na para bang isa siyang Diyos. Anong marilag? Sumigaw si Dark Thea, ginamit mo ang nawawalang divine tools ng mga sekta para gumawa ng kalsada. Hindi mo lang sinasampal ang mga powerhouse na ito sa kanilang mga mukha, kundi ibinabato mo rin ang kanilang dignidad sa sahig at natatapakan ito. Nang marinig ng mga powerhouse ang kanyang mga salita, naging malagim ang kanilang mga ekspresyon. Ang divine tool ng isang sekta ay kumakatawan sa pamana ng isang sekta at ang pundasyon ng isang orthodox. Kinakatawan nito ang inaasahan at lakas ng tagapagtatag ng sekta. Kasama rito ang dignidad ng buong sekta. Ang hitsura ng mga nawawalang divine weapons ay isang malaking shock sa powerhouses. Nang makita nilang gumamit si James ng mga kasangkapan sa paggawa ng kalsada, nakaramdam sila ng hiya.
Ang mga aksyon ni James ay ikinahihiya ang mga sekta at mga orthodox na sumusuporta sa mga powerhouse na naruroon. Ang kanyang mga aksyon ay nagpahiya din sa kanilang mga ninuno. Sa pagtingin sa divine tools na nilalamon ng violet gold light, ang mga powerhouse sa harap ng Telfervo Hall ay nakaramdam ng pagkabalisa. Naisipan nilang bawiin ang mga kagamitan, ngunit kung gagawin nila iyon, masisira rin ang mga sekta at ortodokso sa likod nila. Pagkatapos ng lahat, ang Skynet ang pinakamalakas na pag-iral sa mundong ito. Hindi pinansin ni James ang galit ng mga powerhouse. Sumigaw siya, "Truett, go and welcome your bride." Tuwang-tuwang tumingin si Truett kay James. Nagmamalaki siya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nakasuot ng damit pangkasal, bumaba si Zitlali sa sedan sa tulong nina Layla at Rebella. Tinapakan niya ang roadcast gamit ang spirit energy. Agad, ang liwanag na pinalabas ng hindi mabilang na divine tools ay bumalot kay Zitlali. Sa sandaling iyon, siya ang naging pinaka-nakakasilaw na buhay. Ang eksena ay hindi lamang nagpasindik sa mga nabubuhay na nilalang kundi pati na rin kay Truett. Nakangiting sabi ni James, "Bakit ka pa nakatayo dito? Bilasan mo at puntahan mo siya." Saglit na nag-alinlangan si Truett, pagkatapos ay nagmamadaling pasulong. Nang babuhaytan na sana niya si Zitlali, tumanggi ito. "Dahil malaki ang ambag ni James sa kasal namin, hindi namin siya pwedeng pabayaan." Tuwang-tuwang sinabi ni Zitlali, "Maghawak kamay tayo at maglakad sa Divine Tools Road na ito." Nang marinig iyon, tumawa si Truett. "Sige. Sabay tayong maglakad sa Divine Tools Road na ito." Pagkatapos, ipinasa ng bagong kasal kay James ang pulang laso. Dinala sila ni James sa Telfervo Hall, tinahak ang daan na gawa sa daan-daang divine weapons. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nanginginig ang kanilang mga puso sa harap ng Telfervo Hall sa tuwing humahakbang si James at ang bagong kasal. Tinatapakan nila ang nawawalang divine tools ng mga sekta ng powerhouses. Ibig sabihin, inaapakan nila ang dignidad ng mga sekta ng mga powerhouse. Bukod sa galit, nadama ng mga powerhouse na walang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng nawalang espiritu na enerhiya ay nagtago ng mga lihim ng mga sekta at sinaunang mga orthodox. Kung maibabalik ng mga powerhouse ang isang item, maaaring mabago nito ang kapalaran ng buong sekta. Gayunpaman, ang mga bagay na pinagyaman ng mga powerhouse ay naapakan ng iilang buhay na nilalang na parang tumatapak sila sa isang kalsada. Kitang-kita ang damdamin ng mga powerhouse. Kasabay nito, sa kawalan, nakita ni Yegor, ang Celestial Sages at mga anak ni James ang eksenang ito. Buong pagmamalaki, sinabi ni James, "Ang dignidad ng Skynet, ang aking pagmamataas, at ang karangalan ng kasal ng aking anak ay umabot na sa tugatog." Sa isang mabuting kaibigan tulad ni James, ang isang tao ay maaaring mamatay ng walang pagsisisi. Nakatayo sa gilid, sinabi ni Lady Herodias sa nanginginig na boses, "Ang batang ito. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Binigyan niya kami ng maraming dignidad." Pagkatapos, tumingin siya kay Yegor. Gusto ng grupong ito ng mga nabubuhay na nilalang na maging biro ang Skynet. How dare they? Madali silang mawalan ng dignidad ni James. Tumawa si Yegor. Tapos, nilingan niya ang mga anak ni James. "Mga anak, may dakilang ama kayo. He's your greatest wealth." Sabay-sabay na tumango sina Jacopo, Noel, Zaint at Winnie. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng pagmamalaki. Sa isang ama na tulad ni James, maaari silang magyabang kahit saan sila pumunta. "Maxine." Tumingin si Lady Herodias kay Maxine. "Naiintindihan mo ba ang sitwasyon?" Medyo. Bumantong hininga si Maxine at sinabing, sa pamamagitan ng paggamit ng daan-daang divine tools para gumawa ng kalsada at hayaan ang mga bagong kasal na tapakan ito, hindi lang magmumukhang banal at engrandi ang kasal, ngunit isa rin itong malaking dagok sa mga powerhouse na may masamang intensyon. "Matalino ka naman." Ngumiti si Lady Herodias at tumango. Hindi nakakagulat na si James ang pinili. Napakaraming sorpresa niya. Pagkatapos, tumingin ulit siya kay Yegor. "Yegor, sa wakas may nagawa ka ng tama. I'm pleased." Pinandilatan siya ni Yegor. "Napakalaki ng pabor na ito. Hindi ko kayang suklian lahat.
Dapat kang tumulong dito. Nagulat si Lady Herodias. Tumawa siya at tumango. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi sila protektado ng banal na liwanag, ni hindi sila naglabas ng anumang liwanag. Tahimik silang naglalakad.